Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Ano ang ginagawa mo o ano ang naiisip mo sa tuwing ikaw ay nakakatanggap ng biyaya o grasya ng Diyos? Minsan, kaming mag-asawa ay galing sa mahabang biyahe, dumating sa airport, may sumundo sa aming Uber, at nagulat na lang kaming bigla nung yung driver ng Uber ay biglang tuwan-tuwa. Halos yakapin niya ang aking asawa dahil masayang-masayang nakita ang aking asawa at nagpapasalamat. Nalaman ko na ang kanyang anak pala ay inalagaan ng aking asawa sa hospital. Ang aking asawa ay isang nurse dito sa Amerika at naka-assign siya sa NICU, na Neonatal Intensive Care Unit, yung mga kapapanganak na mga baby na maliliit, nasa critical na kondisyon. At inalagaan ito ng aking asawa at sabi niya, malaki na yung baby, 9 months na siya at malusog na malusog. At sabi niya, nauna lang siyang nakita, ngunit nagbabalak sila that week na bibisitahin ang buong team ng hospital para magpasalamat. Kaya tuwan-tuwa rin ang aking asawa dahil nalaman niya na okay ang baby. Sa Ebanghelyo ngayon, makita natin na 10 ang pinagaling ni Jesus na mga ketongin. Ngunit isa lang ang bumalik. Isang Samaritano pa. Nung itong Samaritano na ito ay maaring narinig lang niya sa mga Hudyo na siyam na si Jesus ay nagpapagaling, kaya nakisabay lang. Nakiambot lang kumbaga. At pinagaling siya ni Jesus. Ito yung tinatawag na grasya na hindi niya inasahan na kahit ambot lang o ambon lang yung kanyang natanggap ay binigay pa rin ng Diyos dahil hindi nga siya kagrupo ni Jesus ng mga Hudyo sa Samaritano. At ang nakakamangha dito, siya lang yung bumalik kay Jesus para magpasalamat, magpuri, lumuhod para pasalamatan ng Diyos. Kaya may paalala ng Diyos sa atin ngayon na ang tinitignan ng Diyos sa atin ay kung marunong tayong magpasalamat sa mga biyaya at mga grasya na binibigay niya sa atin. Lalo na yung mga bagay na binigay niya sa atin, pinagkaloob niya sa atin na hindi natin deserve. Yung bang hindi mo hiningi pero binigay niya. Alam mong hindi ka karapat dapat pero binigyan ka pa rin. Nagpapasalamat ba tayo? Kasi sabi ni Jesus sa bumalik na Samaritano, tumayo ka. Humayo. Dahil pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Ibig sabihin, hindi buo, hindi kumpleto ang ating kagalingan o biyayang natanggap kung hindi tayo marunong magpasalamat. Kaya ang paalala ng Diyos sa akin ngayon ay grace comes first. And what is our response? Ano yung tugon natin? The best response is gratitude, magpasalamat sa Diyos. Kaya ito yung natutunan ko sa buhay din. Dati, di ako marunong magpasalamat. Pag natanggap ko na, tuwan-tuwa na ako. Takbo na naman. Pero ngayon, pag ako'y nakatanggap ng biyaya at grasya ng Diyos, una kong tinitignan sa taas. Naalala ko kaagad ang Diyos dahil ang lahat ng bagay na nasa akin o binibigay sa akin o natatanggap ko ay galing sa Diyos. Kaya kapatid, marunong tayong magpasalamat lagi. Maliit man o malaki ang mga natanggap natin na biyaya, dapat una nating isipin ang Diyos na pasalamatan siya. Kung nagustuhan po natin ang ating reflection ngayon, ay bahagi natin sa social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Punuin natin ng good news ang social media. Hinihiling ko na i-like natin, mag-subscribe tayo, i-share natin, at mag-iwan tayo ng comment para mas marami pa ang makatanggap nitong mga mensahe ng Diyos. God bless. God is good.